Kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano... Tanga, ang ano niya, Diyos ko po, parang tangina, sa kayo Madam, para maging totoo yung saksakan at saka yung snatching, kailangan makita ni Auntie Claire. Ganun yung standard niya, no? Diyos ko. Ano ito, ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Alam mo, Auntie Claire, ganito yan. Ito yung natural na ano dyan, ano. Kapag ka merong ginawang maganda ang gobyerno, that really affects the lives of the people. Kami mismo yung magsasalita about it. Kung talagang naramdaman namin. Ayun. Kaso nga lang, hanap kayo ng totoo, ng real deal na mga tao na magsasalita tungkol sa mga magagandang ginawa ng gobyerno. Diba? Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talagang dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan because yan po siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses na saksak, isang beses na buksan ng salamin or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Hello, Jupao Gasol. Sabi ni Jerica Arellano, hello sa lahat except kay Attorney Unclear Castro. Nakakaloka siya. Nakakaloka si Auntie Claire, no? Yung ano na yung parang nandun na tayo sa punto na ano, yung hindi ka na magagalit sa kanya, matatawa ka na lang talaga. Parang putang ina, bakit tayo nakarating sa ganitong estado, Bongbong Marcos? Na yung mga ano ni Auntie Claire, yung mga antics ni Auntie Claire, became acceptable sa inyo. Diyos ko, nakakaloka siya. Teka nga, i-ano nga natin, teka ha. Wait. Tingnan nga natin, bago tayo mag-start, no, puntahan nga lang natin to si Auntie Claire. Kasi, sa ano niya to yung kanina, no, Claire crime rate. Ano yun no, yung sa, ayan, ito, True FM. Ano ba to? Kasi bawas na to eh. Sige nga, tingnan natin to. Ang ina talaga ni Auntie Claire. Panoorin lang natin para masaya yung gabi. Parang ano, may comedy. Inflation, parang ang datos ng PSA, ito'y bumabagal, no? Oo, kumbaga, mas maganda ang lagay ng inflation rate natin. Pero sinasabi ng mga tao, ang problema namin, inflation pa rin. Dito sa PNP, bumababa daw po ang index crime, no? Ang krimen sa ating kapaligiran, pero napapanood mo sinaksak na Koreano, hinold up, binaril, patay. Yung isang sumakay lang ng, yung isang nagmamasada lang ng trash. Pero in fairness kay Auntie Claire, no? Parang nag-ano siya, yung parang gusto niya yung ginagawa niya. Parang gusto niya yung ginagawa niyang kagagahan. Ayun. No? Nakakaloka. Gumaganda siya eh. So, ibig sabihin, parang gusto niya ginagawa niyang kagagahan. Ano? Pinagsasaksak. Yun, ospital. Nakita mo itong basag kotse ngayon. I mean, to be more pragmatic about this, parang hindi rin po siguro makatotohanan yung sinasabi ng PNP na bumababa ang krimen, pero ang amin na babalitaan at mapapanood, puro krimen. Yun na nga po sa nangyayari. Kaya yan din po yung pag-uusap namin sa mainstream kasi po, ang na-news talaga, yung mga isolated cases na tulad niyan. Kasi ako po, ngayon, paglabas ko sa bahay, wala naman ako nakikitang saksakan. Pagpunta ko dito sa palengke, wala naman ako nakikitang snatching. So, I mean, kung paano... Tanga, ang ano niya, Diyos ko po, parang tangina, sa kayo Madam, para maging totoo yung saksakan at saka yung snatching, kailangan makita ni Auntie Claire. Ganun yung standard niya, no? Diyos ko. Ano ito, ipakita sa news, yun yung pumapasok din sa atin. Kasi nakikita natin eh. Kaya sabi natin, sana nga rin po, maliban sa mga negative na mga news, makita din po yung ganda ng ginagawa ng gobyerno. So, yun din po yung pakiusap natin. Ano yung magandang ginagawa ng gobyerno? Auntie Claire. Ikaw araw-araw mo ang topic yan eh, sa press con mo eh, 'di ba? Araw-araw mo ang topic sa press con mo yung magandang balita mula sa Kinembot. Nagpamigay ngayong araw na ito ang BBM administration ng 100 na tablet sa mga estudyante.
Alam mo, Auntie Claire, ganito yan. Ito yung natural na ano dyan, ano. Kapag merong ginawang maganda ang gobyerno that really affects the lives of the people, kami mismo yung magsasalita about it. Kung talagang naramdaman namin. Ayun. Eh kaso nga lang, hanap kayo ng totoo, ng real deal na mga tao na magsasalita tungkol sa mga magagandang ginawa ng gobyerno. 'Di ba? Sabi ko nga, kung ganyan kagulo, sir, kung ganyan karami yung krimen, siguro talagang dapat na alarma na tayo. Chaotic na yung dating. So kaya naniniwala ako na bumababa yung crime index niyan because yan po siguro ang nakikita at nagre-reflect naman talaga. So siguro isang tabi natin yung mga nakita na sa TV kasi yan talaga yung news nila. Isang beses nasaksak, isang beses nabuksan ng salamin or binasag yung salamin, news yan. Pero hindi naman lahat ng lugar nagbabasag ng salamin yung mga tao para magnakaw. Opo. So paano ho kaya yun, ma'am? Kung kasi Ang problem, Auntie Claire, hindi nakukuha ni Auntie Claire yung problem, no? Anyway, wag na nating tapusin yan. Yung kaetyosan ni Auntie Claire. Yung part lang naman na yun yung gusto kong makita natin. Hindi gets ni Auntie Claire yung problem, eh, no? On one hand, you have a dwindling crime rate, sabi ng PNP. Okay, the confidence of the people, the confidence of the foreigner going to the Philippines is not is not being reinforced by the dwindling crime rate according to the data of PNP. Yun po kasi yung problema dyan, madam. Ngayon, how are you going to fix it? Bakit kasi ganito yan, may problema po dito. Either may problema sa communications ng PNP kasi kung bumababa yung krimen, pero bakit nagpe-prevail pa rin yung distrust ng mga mamamayan, especially ng mga foreigners, no? Kasi hindi lang naman mga Pilipino ang nagsasabi na delikado ang Pilipinas, eh. We already have some travel warnings from different countries. At ang tinuturo nila ay hindi nga safe na maaari kang ma-hold up, maaari kang masnatchan, maaari kang mapatay, masaksak, or whatsoever, makidnap, ganyan. Ganun yung laman ng mga advisories, Auntie Claire, ng iba't ibang mga bansa towards the Philippines. And what I don't understand is, bakit hindi nyo nire-recognize to? Bakit hindi nyo nakikita na merong problema? Yung whether totoo yung facts ng PNP or not, we can't really quantify at this moment, eh. Kasi parang, ang sinasabi nga natin dito is, sabihin na natin na totoo yung data ng PNP. Pero bakit yung confidence ng mga tao ay hindi tumataas sa peace and order? At the very minimum, ang problem nyo dyan is that hindi nagmamatch yung perception sa ginagawa nyo. If that is the case, then it is just a communication problem. If it is a communication problem, it is something that you should have fixed a long time ago. Ibig sabihin, madali lang 'tong problema niyo na 'to. Kung totoo kung totoo yung data ninyo na talagang maaasahan ng mga kapulisan, okay ang mga kapulisan, ganyan. Kung totoo talaga yung mga ganyang klaseng mga pangyayari, it's a communication problem. Then do something about it. Ano yung hindi niyo naku-communicate sa taong bayan na kailangan niyang malaman para sa peace and order? 'Di ba? Move, Auntie Claire. I mean, ito yung pinaka at least hindi na punto ng inyong problema, no? Ito yung pinakamadaling scenario ng problema ninyo about crime rate and peace and order. There is something wrong with your communication. Kasi kung totoo ang data, dapat mag-reflect sa perception. Bakit hindi nagre-reflect sa perception? 'Di ba? Ngayon, ang sinisisi ninyo, ay yung fake news kasi, yung ganyan-ganyan, Then, work your ass up. Ninyo, tirahin nyo lahat ng mga fake news na sinasabi ninyo. I-belay ninyo yung mga fake news. Ano yun? The problem is, just like Kiko Pangilinan, na, problema ang mga trolls, problema ang bashing, problema ang you do not really specify kung ano exactly yung problem, no? Hindi nyo tinitingnan exactly hindi nyo ina-identify kung ano mismo yung misinformation. Para po tayong mga headless chicken dito na hindi natin alam kung saan tayo papunta. Kung hindi nyo kayang i-identify kung ano eksakto yung problema at yung nilalabanan nyo. Okay? Diyos ko po naman to si Claire. Nagigets ko yung point ni Claire, eh, kasi parang ang sinasabi niya is, kumbaga parang ang ina-argue ni Claire is, hindi naman, kumbaga parang it is not as bad as the social media present it to be. Ganun yung gusto mo sabihin, Auntie Claire, di ba? Na kumbaga, may mga krimen, may mga oo, merong mga ganyan, pero it doesn't mean that we are that bad. Hindi naman ganun kasama ang sitwasyon. Na-exage lang ng social media, ganon. Yun yung gusto mo sabihin, Auntie Claire, di ba? Yun yung gusto mo sabihin. Okay. Facts tayo, Auntie Claire. Ito bang feeling ng mga tao na hindi kami safe ay sabi lang ng mga vloggers? Okay? You look at the content creator who are posting about kidnapping, carnapping, snatching, and other violence. Okay? There are many content creators that are actually posting about this kind of criminality na hindi naman political content creator. Okay? That's one. Okay?
Pangalawa, hindi lang naman mga tao dito sa Pilipinas ang nagsasabi na nakakakaba na ang estado ng peace and security dito sa Pilipinas. Pati ibang bansa, ganun din ang impression sa atin. Okay? Ganun din ang impression sa atin. Ngayon, kaya nga sinasabi ko, sa totoo lang, kung totoo yung data ninyo at confident kayo, dapat dati nyo pa ito na-repair eh. Dapat dati nyo pa ito naayos na hindi naman ganun kasama, na hindi naman ganun ka-problematic ang peace and order. Diba? Ba't hindi nyo magawa? Hindi nyo kasi pwedeng pagtakpan yung fact na yung krimen na nangyayari ngayon, sobrang brazen. It is not just saksakan, it's not just nakawan, it's not just yung parang yung heinous yung crime. Hindi siya simpleng krimen like yung move it driver nung isang araw na pinagsasaksak yung move it driver. 'Di ba? Para makuha yung motor. Sobrang brazen, senseless yung crime. Sobrang senseless and it's not very difficult to correlate it to drug addiction, to drug problem. Ganon. Kasi sino ba naman yung taong addictus benedictus lang yung gagawa ng mga ganon eh. Yung papatay ng sobrang brutal. 'Di ba? Mga addictus benedictus lang yun eh. Ganon. Dito sa San Jose del Monte, merong pinatay na 2 kabataan, very young, parang 23 years old lang silang dalawa. Dahil allegedly napagkamalan daw sila na nakaaway nung anak niya. Pinagbabaril ng tatay. Broad daylight. Sa merong milk tea shop dito sa amin, sa San Jose del Monte, Bulacan. May mga taong nanonood. Yung ganito po kasing klaseng krimen, na senseless na pagpatay, heinous to eh. Yung sobrang talagang cold-blooded killing, hindi mo po kailangan ng statistics yan na maraming-marami. Okay? Na kailangan, meron tayong 100 cold-blooded death para masabi natin na magulo na yung bansa. Kasi yung fact na yung mga kriminal, kaya nilang gumawa ng ganitong mga krimen in broad daylight is something to worry about. So, hindi mo na kailangan, Diyos ko po naman, tangina. Huwag mo kaming gagugaguin sa isolated event, kineme. Bakla, yung sa Korean, nag-notify na. Yung mga Korean na schools, yung mga Korean communities, nag-notify na sila sa lahat ng mga Koreano dito sa Pilipinas na it's not safe here. We are also being reported in South Korea na hindi na safe dito sa Pilipinas. And you do not need to, to have 100 Koreans to be killed para sabihin mo na chaotic yung Pilipinas. Do something. Diyos ko, ikaw, Auntie Claire, ang problema sa'yo, hindi mo ma-identify yung problem. Ang tanga mo. Ang tanga mo para sa position mo, sa totoo lang. I cannot believe that we are paying you with taxpayers' money and you can be that stupid. As in, sayang ang pinagpuputahan ng mga manggagawang Pilipino para ibayad lang sa taong kagaya mong napakatanga. Ayun. Miss Joey, hindi lang si Conti, pati din ito si Joel Butuyan, sabi ni L-Post. Yeah, nakakaloka. Pag-usapan natin yan maya-maya, Pag-usapan natin yan. Kasi, alam nyo, pinaka-the best dyan, tingnan natin yung mga documents sa ICC. Actually, matagal ko nang gustong i-content yan eh. Yung mga, kasi nga marami ng updates tungkol dun sa case records ni PRRD eh. Gusto ko gumawa ng separate na live para dyan. Pero sige, pag-usapan natin tonight. I-last na lang natin yan. Sabi ni Farah, agree Miss Joey, sobrang nagagalit na ang kinakahantungan ng Pilipinas. Yan si Auntie Claire ang bobo ng reasoning, basos mi naman. Totoo. Yung mga heinous crime na nangyayari na nire-report, hindi naman yung petty crime eh. Hindi naman yun yung parang krimen na inalo lang, yung nagnakawan, lang, ganyan-ganyan. Diba? Pakatanga talaga ni Auntie Claire. Grabe, hindi mo deserve yung mga taxes namin, Auntie Claire. Grabe. Kasi parang, wala naman ako nakita. Pag lumabas ako, wala naman ako nakikita. Bakla. Hindi sa mata mo nakasalalay ang peace and order ng bansa. Diyos ko. Ayun. Nakakaloka. My serious thoughts on this, Joey. I think Yuse Castro is fully aware of what is happening in our country right now. It's just that she need to protect an image that everything is okay. Sabi, alam mo, you are too kind, Miss Jane. You are too kind. But if you're going to watch the vlog of Auntie Claire, sa totoo lang, hindi talaga, anga-anga rin talaga siya. Hindi talaga siya katalino. Hindi talaga. Kasi before, nakikinig ako ng mga vlog niya ni Auntie Claire. Kasi nga lawyer, ganyan-ganyan, baka pero hindi kasi siya, hindi siya malalim mag-isip. Hindi siya talaga ganun ka-bright. I'm so sorry. So, you are too kind, Miss Jane. Feeling ko, naniniwala rin talaga siya doon sa sinasabi niya.
Naniniwala rin talaga siya sa sinasabi niya. Gano'n. Ayun. Sabi ni Intay Rosel, calling addict soldapper snatchers bago kayo gumawa ng krimen, tawagan niyo si Auntie Claire para makita niya merong nangyayari. Pero, ayun. So yun, at nakakaloka siya 'no, wala talaga siyang prudence, eh, yung wala talaga siyang ano, wala talaga siyang, same yung 7 sa bakery na pinatay, correct! Which reminds me, no, thank you for reminding me, ano, Jerp, yung pinasok na mga nagtatrabaho sa bakery, 7 pinatay. Okay, you cannot, yung mga ganitong klaseng krimen, madam, heinous crime na ito. Diyos ko, hindi mo kailangan ng statistics na sobrang dami para mapatunayan na we are already in a chaotic situation. Because itong heinous crime na ito, whether isa or 100 na nangyayari, yung ganitong klaseng krimen. Okay, it is something that we should all worry about. Ang problema kasi dito kay Auntie Claire, dinidismiss niya na parang, ay, hindi, isolated lang yan. Bakla, this is not a crime that you should, sleep on. Hindi ito yung baliwala. Hindi, okay lang yan, okay lang yan. Kayo rin yung sabi, tangina, kayo yung worried na worried sa mga EJK eh. What is the number of the EJK then compared to the number of EJK in the previous government? Ano yung proportionality? So that you can actually talk about isolated events. Kasi may math yun eh. May math yun, Claire. Diyos ko. Hindi ubra yung hindi ubra na, hindi, isolated kasi paglabas ko wala naman akong nakikita eh. Pakatanga mo. 'Di ba? For someone who is taking our money, the people's money, to do their job, wala kang kakwenta-kwenta, sa totoo lang. Nakakadiri ka. And ako, no, sa totoo lang, yung mga kamag-anak nito ni Auntie Claire, you're surely proud of this kind of work? Really? Nakakahiya pag nanay mo ganyan. 'Di ba? Tanga. And proud sa pagiging tanga niya. Proud sa pagiging tanga niya. Diyos me. So, hindi yun Auntie Claire about statistics per se. Okay? Hindi yun about statistics per se. If you want to talk statistics, dapat mag-compare ka, mag-present ka ng data na isolated event yan, kasi ganito, kasi ganyan, present ka ng data. So we can have enough basis para sabihin na yung nangyari ay isang isolated event. Ganyan. Okay? But the qualitative approach to this is yung mga krimen na nire-report, hindi naman petty crime yun eh. Hindi naman yun saksak, hindi naman yun parang simpleng hold up lang or simpleng hindi ganoon. Heinous ito. Biruin mo yung move it driver, hindi naman isang beses sinaksak lang yun eh, 10 beses sinaksak. Sa bakery, hindi lang naman isang tao yung pinatay doon, 7 ang pinatay. 'Di ba? Diyos me. Yung Korean, okay, yung Korean, na sasabihin nyo na, yan, simpleng lang yun, simpleng holdapan lang yun. Sabihin na natin na, na kumbaga parang, it's just a statistic of holdapan. Okay? Yung Korean, kaya exceptional din yung case nun, kasi nga, foreigner yun. And there are some economic repercussion because of that. And your approach is to just dismiss it. So, dito na frustrate yung mga tao. Ito yung dahilan ba't minumura namin kayo mga putang ina nyo mula ulo hanggang paa. Tatanga nyo. Hindi nyo na-identify yung problema. Hindi nyo ina-acknowledge yung problema. Ngayon, if the problem is communication, then that's your problem, Claire. Ibig sabihin, wala kang kwenta. Diba? Yung comms ng PNP, ikaw, Claire, bilang comms officer, wala ka rin kwenta. Putang ina, kung totoo yung data ninyo, bakit yung perception, ganyan. You should all be fired. Dapat wala na kayo dyan. Totoo pala yung data ninyo bakit nagiging ganyan yung perception ng tao? Ibig sabihin, there's something wrong with your comms plan. Diba? Ganun lang yun kasimple, ma'am. Ay, wag nyo kasi kami pinag-iikot sa mga kung ano-ano explanation na hindi nyo kayang i-defend. Yung problem, hindi nyo naman kaya makipagsabayan sa tanungan sa mga tao That's the problem. And sa totoo lang, while nung panahon ni PRRD, yung comms ni PRRD, laging nabuboljak sa mga DDS yan Yung comms ng panahon ni PRRD. Lagi silang nabuboljak ng mga DDS supporters, ng mga DDS vloggers. I remember na sila, yung mga DDS vloggers would really take time to criticize yung ginagawa ng Presidential Communications PCOO pa at that time yung pangalan ng comms ni PRRD. Sila yung pinaka binoboljak sa lahat. And ngayon, pag kino-compare ko yung comms ni PRRD noon at saka yung comms ngayon ni BBM, wala kayong binatbat.
Biruin nyo, parang nung panahon ni PRRD, yung comms ni PRRD, nakakatikim na ng sangkaterbang bashing sa mga DDS supporters, ha? Sa mga DDS supporters, doon sila nakakatikim ng sangkaterbang bashing. Ganun kasi parang they felt na, oh, hindi kayo makahabol sa mga hinahanap ng mga information, ineme, ganyan-ganyan. Ganun, hindi kayo makasagot ng maayos, ang pangit ng packaging ng ganitong ganyan-ganyan. Ang dami mga criticism dun sa comms ni PRRD. But, when it comes to professionalism and really, and looking at the substance of their work, wala kayong binatbat sa comms ni PRRD, sa totoo lang. Yung comms ngayon, ito lalong-lalo na sa pangunguna ni Auntie Claire. Bakit? Kasi yung comms noon nila PRRD, they do not really pay so much attention dun sa pagkabinabash sila or whatsoever. They really try to find answers. So that is why, yung comms ng government ni PRRD, meron silang real numbers PH in order to answer all the accusation about the extrajudicial killing and the real number behind the war on drugs. Diba? O pagkatapos, yung mga PNA articles, makikita mo rin, kapag may mga issues, they would really present explanation, data, and things like that, kapag mayroong mga issue na kailangan ng kalinawan. And it's actually very easy to verify the primary source of their information at that time. It was very easy to research at that time. Kasi kapag nagbigay sila ng press release, sasabihin talaga nila ng malinaw, how they come up to certain information. Ito blanket ninyo, blanket and default explanation ninyo, fake news yan or kasalanan ng Pogo. O di kaya Duterte. Ayun. Sabi ni Fernan, I think aware naman siya sa lahat ng nangyayari kaso the monetary reward on her is too great. Kaya kahit baluktot, pilit niyang gagawa ng paraan para mapunta sa Duterte ang issue. I think yun talaga yung values niya. Ganun talaga. Tsaka parang think ko hindi rin yan yung parang kung naniniwala ba siya or alam niya o hindi. Kasi I don't think she has the capability to provide us incisive situation of the country. Ganun. Hindi talaga na kaya. Kinukulan talaga siya bilang bardagulera.